Kapag tumatakbo raw ang isang tao, may tinatakasan daw siyang sakit na ayaw niyang harapin. Pero para sa akin, iba ang definition ko ng pagtakbo. Tuwing naririnig ko ito ay kapayapaan ang pumapasok sa isip ko. Ang bawat pawis at hingal, bilis ng tibok ng puso at bawat tapak ng paa sa konkreto ay nagiging tahimik ang isipan ko at sumasaya ang puso ko. Ako nga pala si Clement, 31 years old at isang runner. Simula pagkabata, pagtakbo talaga ang sport ko. Grade 4 ako noong nagsimula akong sumali sa mga sports competition. Puro athletes kasi ang buong pamilya ko, Papa Dudut. Ang tatay ko ay dating player ng sepak takraw. Isa siya sa mga kauna-unahang Pinoy na nahumaling sa sports na yon noong sumikat ito sa Pinas noong dekada 80. Ang ate ko naman ay volleyball player noong nasa high school at college pa lamang siya. Samantalang basketball naman ang kinahiligan ng bunso naming kapatid kahit na hindi siya pasado pagdating sa height niya. Ang mama ko naman ay dating bronze medalist sa palarong pambansa. Noong bata pa lamang siya. At dahil ako lang ang walang sport noon sa pamilya namin ay pinilit kong magkaroon ng sport para matawag din po akong atleta. Napansin ko na mabilis akong tumakbo noong bata pa lamang ako. Tuwing naglalaro kami ng habulan ng mga kaibigan ko ay hirap po silang habulin ako. Kaya malimit lang po akong maging taya, Papa Dudut. Sa katunayan, kung hindi dahil sa lola kong si Lola Nieves, ay hindi ako mapapasali sa track and field noong elementarya pa lamang ako. Siya kasi ang nagpupumilit sa akin na subukan ng pagtakbo at doon na po nagsimula ang running journey ko, Papa Dudut. Clement, saan ka na naman pupunta? Maglalaro po kami ng mga kaibigan ko sa labas. Tanghaling tapat, lalabas ka na naman. Katatapos mo lang kumain, hindi ka matutunawan yan. Sabi niyo po kapag kumain ako ng madami, pwede na ako maglaro sa labas. Ay mamayang hapon, hindi ngayon. Tirik na tirik yung araw oh. Halika rito, matulog ka muna para pagising mo mamaya pwede ka nang maglaro sa labas. Lola naman eh. Matutulog ka o papaluin kita. Teka, nasa na ba yung stick ko? Oo na po, eto na, matutulog na. Halika, mahiga ka na rito, tabihan mo ako. Itabi mo muna yung hawak mo, ano ba yan? Raketa po ng badminton, magpa-practice sana kami para sa intrams eh. Akala ko ba ping-pong yung gusto mong salihan? Ayoko na po dun, natalo ako nung nakaraang taon eh. Kaya badminton naman ang susubukan mo ngayon. Opo. Bakit ba gustong-gusto mong sumali sa mga ganyan? Lagi ka namang natatalo. Never say die, sabi nga po nila, di ba? Tsaka ako lang po yung walang sport dito sa bahay. Gusto ko rin makipag-compete katulad ng mga kapatid ko. Hindi naman lahat nabibiyayaan ng galing sa sport eh. Malay mo naman, magaling ka pala sa ibang larangan. Sports po gusto ko eh. Gusto ko rin makapunta sa iba't ibang lugar para makipag-compete. Si ate nga, sumakay pa ng eroplano para lang makipaglaban ng volleyball eh. Gusto ko rin po ng ganun. Eh kung ganon, alamin mo muna kung saan ka ba talaga magaling. Dapat alam mo kung ano talaga ang gusto ng puso mo tapos yun yung salihan mong sport. Hindi yung sali ka ng sali tapos hindi mo naman pala gusto yung sinasalihan mo. Hindi ko po alam kung saan ako magaling eh. Eh di ba mabilis kang tumakbo? Nung pinapanood ko nga kayo ng mga kalaro mo, napansin ko na maliksi ka eh. Yun kaya yung subukan mong salihan. Yung pagtakbo po? Oo. Alam mo ba, nung dalaga pa ako, may sport din ako. Talaga po? Ano pong sport nyo? Sa track and field ako. Lumalaban ako dati sa long jump. Long jump? Paano po yun? Palayuan yun ang tinatalon. Sa track and field kasi, iba't ibang klase ng laro yan. May pabilisang tumakbo, may pagalingan sa pagtalon, meron ding palakasan ng pagbato. Subukan mong sumali sa track and field. Pwedeng-pwede ka sa mga sprint o di kaya relay. Eh paano po yung badminton? Isa lang ba pwede salihan? Baka naman pwede kang sumali sa parehong sport.
Itatanong ko po yung coach ko kung pwede. Subukan mo yon. Sigurado ako magugustuhan mo ang track and field. Ang masamang epekto lang nun, mangingitim ka kasi palagi kang nasa arawan. Okay lang po yun. Matagal naman na po ako maitim eh. Lola, pwede niyo po ba akong turuan kung paano tumakbo? Madali lang naman yun eh. Pero sige, tuturuan kita ng ilang sekreto para mas mapabilis yung pagtakbo mo. Pwede po ngayon na. Ay hindi, matulog ka muna. Akala mo makakaisa ka sa akin ha? Excited na po ako eh. Gusto mo lang lumabas eh. Nung sinabi niyo na mabilis akong tumakbo, parang gusto ko nang maging runner kaysa maging badminton player. Mas gusto ko ata yun kaysa mag-badminton. Ay basta, kung ano man yung magugustuhan mo, susuportahan kita doon. Badminton man yan o running. Sana po manalo na ako sa intrams. Ako na lang kasi yung walang medal sa aming magkakapatid. Darating din tayo dyan. Darating din yung oras mo. Kaya nga po gusto ko nang lumabas sana para makapag-practice ako. Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin kita papayagang lumabas. Ay, matulog ka muna. Hala sige, tama ng usap-usap. Ipikit mo na yung mga mata mo para magising ka ng maaga. Mas maaga kang makakalabas mamaya. Sige po. Ganon na nga po ang nangyari, Papa Dudut. Sinubukan kong sumali sa track and field at katulad ng inaasahan ay napunta ako sa mga running events. Unang salang ko pa lamang ay nakapag-uwi na agad ako ng medalya para sa 400 to 800 meters sprint. Doon na po nagsimula ang pagkahumaling ko sa pagtakbo. Kada hapon ay mag-isa kong sinasanay ang sarili ko sa maalikabok na field ng maliit naming paaralan. Sumabak po ako sa iba't ibang kompetisyon katulad ng city meet at regional competitions. Noong nakapagtapos ako ng pag-aaral, ipinagpatuloy ko ang pagtakbo sa pamamagitan ng pagsali ng mga fun run at marathon. Kapag may oras ay tumatakbo ako kada hapon sa isang open stadium na malapit lang sa bahay namin para magpapawis. Karaniwan nakakatakbo ako ng 7 to 10 kilometers para lang hindi kalawangin ang mga pako. Minsan na rin akong sumali sa marathon noon. Kaso nga lang ay simula noong nagkaroon ako ng injury at hindi ko na siya naulit pa. Ang pinakamalayong natatakbo ko na lamang sa ngayon ay half marathon o mahigit 21 kilometers. Papadudot para sa akin ang pagtakbo ang nakapagpabawas ng mga stress ko sa buhay. Nakakapag-isip ako ng maayos kapag nararamdaman ko ang pagod at adrenaline at dulot ng pagtakbo. Bukod doon ay maganda rin ito sa kalusugan at nakapagbibigay ito ng maayos at magandang pangangatawan. Dahil sa hobby kong yon, ay marami akong nakilalang bagong kaibigan na itinuring ko na rin sarili kong pamilya. Papadudot sa pamamagitan din ng pagtakbo ay nakilala ko ang nooy girlfriend kong si Shane, Papadudot. Minutes. Okay na to. Para sa 10 kilometers. Hello, excuse me po kuya. Tapos na po ba kayong tumakbo? Oo, katatapos lang. Bakit? Pwede ko po ba kayo maabala? Magpapakuha lang sana ako ng picture. Pang story lang sa Facebook. Oo naman, sige. Walang problema. Salamat. Heto po yung phone ko. Ano bang gusto mong kuha? Full body o half lang? Full body na lang para kuha yung sapatos. Okay, sige. Ready na. 3, 2, 1. Ayan. Check mo muna kung okay na. Okay na po to. Salamat. Naku, walang problema. Maganda yung sapatos mo ah. Mahal yan, di ba? Mahal ba to? Hindi ko alam eh. Regalo lang kasi sa akin to ng birthday ko. Oo, mahal yan sa pagkakaalam ko. Actually, magaan siyang isuot. Hindi masakit sa paa. Kaya sulit din naman yung bayad kung sakali. Maganda nga yan pang takbo. Matagal ka na bang nagja-jogging dito? Parang ngayon lang ata kita nakita. Ngayon na lang uli. Hindi naman talaga ako pala takbo eh. Pero since may nagregalo sa akin ng running shoes,
Naisip kong gamitin na lang kaysa naman nakadisplay lang to sa bahay. Kaya pala. Nakakatuwa nga kasi dumarami na yung mga taong nahihilig sa pagtakbo ngayon. Uy, totoo yan. Halos lahat ng mga kaibigan ko, nasa running era na nila ngayon. Pero usually after a week, wala na uli. Para bang nakikisabay lang sila sa uso. Oo, maraming ganun pero at least sinubukan nila kaysa naman nakapirmi lang sila sa bahay, di ba? Maganda rin naman kasi yung benefits ng pagtakbo. Tama, nakakatulong siya hindi lang sa physical kundi pati na rin sa mental at emotional health. Nakakawala kaya ng stress kapag tumatakbo ka? Nakakahingal nga lang. Sanayan lang yan. Ang mahalaga, nababawasan ka ng taba, di ba? Ay, oo nga. Yun din naman yung isa sa mga habol ko kung bakit ako nag-i-interest sa pagtakbo. Sana nga masustain. Kaya yan, disiplina lang kailangan mo. Sa simula medyo mahihirapan ka pa mag-adjust pero kapag nasanay na yung katawan mo, maniwala ka sa akin, maa-addict ka sa pagtakbo. Hahanap-hanapin mo. Matagal ka na bang tumatakbo? Naku, bata pa lang ako, tumatakbo na ako. Oo, kaya naman pala. Kita sa legs mo, sobrang toned ng mga muscle mo sa pae. Talaga ba? Oo, yung pinsan ko batak sa gym yon, ganyan din yung legs. Hindi ko na pala kailangan mag-gym yan. Honestly, hindi na talaga kailangan. Athletic naman na yung build mo eh. Kung ako ang tatanungin mo, mas maganda yung mga ganyang katawan. Hindi OA sa sobrang laki ng muscles. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Pero salamat, na-appreciate mo tong build ko. Walang anuman. Marunong lang talaga ako mag-appreciate. Taga rito ka lang ba? Oo, dito lang ako sa area malapit nakatira. Ikaw? Medyo may kalayuan ng konti yung bahay namin mula rito. Pero no choice kasi ito lang naman yung pinakamalapit na open space na pwedeng takbuhan eh. Ayoko rin naman tumakbo sa gilid ng kalsada. Bukod sa, alam mo na, polluted, nakaw aksidente rin. Oo, mas safe dito. Mas maaliwalas pa kasi may mga puno sa paligid. Teka, ano nga ulit pangalan mo? Ay sorry, hindi pa pala ako nagpakilala sa'yo. Ako si Shane. Ako naman si Clemen. Since nagsisimula ka pa lang sa pagtakbo, baka gusto mong itry sumali sa fun run. May fun run event akong sasalihan next month eh. Masaya yun. Naku, baka hindi ko pa kaya yung ganyan. Hindi pa ako ganong sanay sa pagtakbo eh. Beginner friendly naman yung mga fun run. May pang 3 kilometers, may pang 5K at 10K. Gaano na ba kalayo na tatakbo mo? Hindi ko sure eh. Hindi ko naman chine-check yung distance. Basta kapag napagod na yung mga paa ko, tumitigil na ako. Try mo kahit 3K lang. Sige ba, try ko. Pero hindi ko maipapromise ha. Check ko muna ang schedule ko para hindi magka-conflict. Kunin ko na rin FB mo para ma-message kita kung sakali. Okay, sige. Ito yung FB ko. Wait lang. Pagkatapos ng araw na yon, Papa Dudut, halos kada hapon na kaming nagkikita ni Shane sa stadium para sabay na mag-jogging. Minsan nga ay naghihintayan pa kami. Baguhan pa lamang noon si Shane sa pagtakbo kaya sa akin siya humihingi ng tips kung papaano mas mapaganda at mapadali ang pagtakbo nito. Tinuruan ko siya kung paano ang tamang form kapag tumatakbo, tamang paghinga, pati tamang estilo ng paa para makaiwas siya sa injury. Mula sa middle class na pamilya si Shane, Papa Dudut. Isa siyang accountant na nagtatrabaho sa bangko. Kaya siguro siya maputi at may maalapor sila ng kutis dahil araw-araw siyang nasa opisina at naka-aircon. Si Shane yung tipo ng tao na kahit pinagpapawisan na ay mukha pa rin siyang mabango. Kapag pagod ay namumula ang mga pisngi nito. Kapag nga tumatakbo kami ay palagi siyang pinapanigiran ng mga kalalakihang tumatakbo din. Marami ang lumalapit sa kanya para makipagkilala pero sa lahat ng mga taong nakilala niya, sa akin siya laging nakabuntot. Dahil doon ay mas naging close pa kaming dalawa, Papa Dudut. Naging routine na namin ang tumakbo kada hapon para magpapawis. Minsan nga kahit umuulan ay tumatakbo pa rin kami kasi sa totoo lang nakaka-addict ang tumakbo. Hahanap-hanapin ito ng katawan mo lalo na kapag nasanay ka na dito. Isang beses kada buwan ay sumasali rin kami sa mga fun run, Papa Dudut. Karaniwan, mga for a cause ang sinasalihan namin para kahit papaano ay nakakatulong ang pagtakbo namin sa mga taong nangangailangan.
Papadudot, hindi ko inaasahan noon na ang closeness namin ni Shane Papadudot ay mauwi pa sa mas malalim na ugnayan. Buwan ang lumipas bago ko napagtanto na may laman na ang mga tingin ko sa kanya. Hindi nagtagal ay unti-unti pong nahulog ang loob ko sa jogger partner ko na si Shane Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa unang tingin, akalain mong hindi namamansin ng tao si Shane. May aura kasi siya na parang hirap siyang i-approach. Akala ko noon ay maarte siya at mataas ang standards. Pero noong nakilala ko ang totoong ugali niya ay naging komportable na akong kasama siya at mabilis na nawala ang intimidasyon na nararamdaman ko sa kanya noon. Dahil sa nabuong friendship namin ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi kasi judgmental na tao si Shane at napakalawak ng pangunawa nito kaya naman matapang akong umamin sa kanya dahil alam kong kaya niyang i-handle ang mga ganong klase ng confession. Papadudot. Kapag nakita ako ng mga tao, alam kong sasabihin nilang napakatayog ng pangarap ko sa buhay. Sa itsura ko kasi parang napaka-imposibleng magkagusto sa akin ang isang katulad ni Shane. Matangkad naman ako at dahil lagi akong tumatakbo ay maganda rin naman ang hubog ng katawan ko sa kabila ng pagiging payat ko. Pero yun lang yata ang katangiang magugustuhan sa akin ng mga kababaihan. Maitibang balat ko dahil palagi ako nasa initan, wala rin akong facial features na maipagmamalaki dahil hindi rin naman ako pogi. Kaya naman naiintindihan ko ang biro ng mga tao na para daw akong nanunungkit ng buwan noong nag-confess ako kay Shane ng nararamdaman ko. Pero sa maniwala man kayo o hindi, binigyan ako ng chance ng babaeng gusto ko. Katulad nga ng sinabi ko, hindi judgmental na tao si Shane. Niligawan ko siya ng ilang buwan hanggang sa pareho naming isinugalang puso namin at nagkaroon kami ng relasyong dalawa. Naging maayos ang relasyon namin dahil pinagtibay ito ng pareho naming pagmamahal sa pagtakbo. Sa katunayan, sabay pa nga kaming sumali noon sa isang running group sa lugar namin para mas makilala pa ng maraming tao at mas lumawak pa ang connections namin. Papadudot. Ang relasyon naming dalawa ni Shane ay tumagal ng 1 taon bago kami humarap sa isa sa mga matinding pagsubok sa relasyon namin. Sa susunod, matuto kang lumugar! Clement, tama na yan. Ano ba? Pinagsabihan na kita nun, di ba? Ba't ginagawa mo pa rin? Ano, tatanga-tanga ka? Hindi mo ako maintindihan? Peste ka? Sabing tama na yan eh. Dito ka nga muna. Lumayo muna tayo bago pa kayo magbasagan ng mukha dyan. Halika na. O ano? Bakit ba ang init ang ulo mo? Pagsabihan mo yung lalaking yan ha, matagal na ako nagtitimpi dyan. Ano ba kasing kinagagalit mo sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Ikaw yung unang sumugod na walang rason. Anong walang rason? Kahit siya patanungin mo, alam niya kung bakit ako nagkakaganito. Pinagsabihan ko na siya ng ilang beses nun. Tuloy pa rin siya sa mga pinagagawa niya. Ano ba kasi yun? Ano yung ginagawa niya? Hindi kita mag-gets eh. Wala. Wag mo na alamin. Ayan, manggugulo ka tapos sasabihin mo wala lang. Gusto ko malaman kung bakit mo sinuntok sa mukha yung kasama natin. Huwag mo kong sabihan na wala lang yun. Ako pa talaga yung nanggugulo? Eh bakit? Sino ba yung nanugod? Hindi ba ikaw? Ang saya-saya namin nag-uusap tapos bigla ka nalang susugod. Sabi na eh. Sabi ko na hindi mo talaga ako maiintindihan eh. Ang labo mo kasi kausap. Paano kita maiintindihan kung hindi ka naman mag-e-explain sa akin? Ano ba kasi nangyari? Ipaliwanag mo sa akin para maintindihan kita. Yung lalaking yun, pinagsabihan ko na siya na lumayo-layo sa'yo. Bakit naman? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Sa mga mata mo, wala. Pero sa akin, meron. Tulad naman ng ano? Ano yung mga ginawa niya mali para sa'yo? Hindi mo ba napapansin? Nilalandi ka nung lalaking yun. Ha? Anong nilalandi? Lagi siyang nakasunod sa'yo. Lagi siyang sumisingit sa mga usapan natin. Tapos kung makahawak siya sa'yo, kung saan-saan dumadapo yung mga kamay niya,
Nakikita ko lahat yun, Shane. Kung paano kanya tingnan at kausapin na parang wala ako sa tabi mo. Teka, sinasabi mo bang nagsiselos ka sa mga ginagawa niya? Kleme naman. Wala ba akong karapatang magselos? Meron, pero out of place yung pagsiselos mo eh. Paanong out of place yun? Lalaki ako, Shane. At alam ko kung paano gumalaw yung mga kapwa ko lalaki. Huwag mo sabihing friendly lang yung taong yun. Dahil malayo sa pagiging friendly yung mga galawan niya. Ayokong i-invalidate yung nararamdaman mo pero sa tingin ko, misunderstanding lang to lahat. May gusto sa'yo yung lalaking yun. Hindi yun misunderstanding lang. Oo, alam ko. Pero hindi siya yung sinasabi ko na may misunderstand mo, kundi ako. Teka sandali, alam mo? So ibig sabihin, aware ka na may gusto siya sa'yo? Nag-message siya sa akin one time. Yung mga message niya minsan may mga laman. Pero hindi ko naman siya ini-entertain eh. Sinabihan ko agad siya na may boyfriend ako. At baka ma-misinterpret mo yung mga message niya. Since then, hindi ko na nire-replyan yung mga chat niya. Alam mo naman pala eh. Tapos ako yung sasabihan mo na wala sa hulog? Hindi naman sa ganun. Kung sinabi mo lang sana agad sa akin na nagsiselos ka pala, sana ako na yung gumawa ng paraan para hindi na kayo mauwi sa suntukan. Sinabihan mo na lang sana ako na lumayo sa kanya. Gagawin ko naman yun eh. Ha? Dapat nga hindi ko na sinasabi yun eh. Dapat matik na sa'yo yun. Hindi ganun yun. Kailangan natin na mas maayos na communication. Kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mong sabihin sa akin. Hindi ako manghuhula. Yon ang mahirap kapag maganda ang girlfriend mo, Papa Dudut. Habulin siya ng ibang lalaki kahit na nasa relasyon na ito. Hindi ko alam kung anong meron sa ibang kalalakihan kung bakit malakas pa rin ang loob nilang magpapansin sa mga babaeng may boyfriend na. Pero dahil siguro nakikita nila ang boyfriend ni Shane ay isang katulad ko lamang, yun siguro ang rason kung bakit nagiging matapang sila. Paminsan-minsan ay napapaisip ako kung bakit ako pinatulan ni Shane. Kung ano ba ang nagustuhan niya sa akin dahil sa totoo lang ay parang isang himala talaga na nagkaroon ako ng isang girlfriend na kasing ganda niya. Minsan kinukutya pa ako ng ibang tao. Pati ng mga sarili kong kakilala na ginagayuma ko raw ang girlfriend ko. Para daw kaming tubig at mantika na kahit na anong klaseng halo pa ang gawin ay hindi talaga kami magmimix. Kahit na biro lang ang mga banat na tulad noon, ay may kaunting kirot pa rin yon sa puso ko dahil parang pinamumukha nila sa akin na hindi kami bagay ng girlfriend ko. Yon ang naging rason kung bakit nagkaroon ako ng insecurity. Simula nung naging girlfriend ko si Shane ay hindi ko na maiwasang ikumpara ang sarili ko sa ibang kalalakihan. Kapag nakikita ko ang iba na mas may itsura kesa sa akin ay napapaisip ako kung matitipuhan ba sila ni Shane. Pero kahit na ganoon ang nararamdaman ko ay lagi rin naman akong nire-remind ni Shane kung gaano niya ako kamahal. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi mahuhulog ang loob niya dahil sa itsura lang ng isang tao. Isa pa sa paningin ni Shane ay ako na raw ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Kahit na alam kong hindi naman yon totoo, Papa Dudut. Sa kabila ng mga assurance sa akin ng girlfriend ko ay hindi pa rin nawala sa isipan ko ang takot na baka balang araw mawala rin sa akin si Shane, Papa Dudut. Apo, halika nga rito. Bakit pula? Ilang taong ka na nga ngayon? 25 po. Bakit niyo po natanong? Happy birthday! Anong ihahanda mo para sa kaarawan mo? Lola, matagal na pong tapos yung birthday ko. Nung April pa po yun. Ay, tapos na ba? Anong petsa na ba ngayon? June 20 na po ngayon. Ay, ganun ba? Asa na ba yung kalendaryo ko? Hindi ko na alam ang mga petsa ngayon. Akala ko talaga Abril pa lang ngayon. Baka siguro maaga pa, Lola, kaya hindi pa masyado gumagana ng maayos yung utak nyo. Naku, Lola, lumalala na yata yung pagiging ulyanin nyo ah. Parte yan ng pagtanda. Darating talaga yung araw na pati utak natin manghihina na.
Dapat po kasi tuwing hapon, lumalabas-labas din kayo para makipag-usap sa mga kapitbahay natin. Para naman hindi kayo nabuburyo dito sa loob ng bahay. Ginawa ko na yan minsan, kaso muntik na akong maligaw kasi bigla na lang nakalimutan ko kung nasaan na yung bahay natin. Talaga po? Ganun na kalala? Paano po kayo nakauwi? Tinulungan ako nung apo ni ano. Ano nga bang pangalan nun? Yung nagtitinda ng balut? Yung apo po ni Mang Erning? Oo, siya nga. Sinamahan ako nung apo niya para makauwi ako ng bahay. Hindi ko ba alam sa memorya ko? Minsan bigla na lang nabablangko. May mga oras na basta-basta na lang di gumagana yung utak ko. Hayaan niyo po, Lola. Ibibili ko po kayo ng vitamins para po tumibay yung memorya niyo. O sige, maiba tayo. Kumusta ka naman, apo? Ako po? Okay na okay po ako. Totoo ba yan? Bakit kahapon may narinig ako? May kausap ka sa telepono tapos nag-aaway kayo. Yun po ba? Si Shane po yun. Nagkaroon lang po kami ng konting pagtatalo. Ano namang pinagtalunan yung dalawa? Maliit na bagay lang po, Lola. Walang maliit na bagay sa mga pagtatalo. Ang pagtatalo ay pagtatalo pa rin na maaring pagmula ng dahilan para masirang relasyon nyo. Bali ang nangyari, hindi lang po kami nagkaintindihan sa isang bagay. Huwag mong hayaang maipon yung mga hindi pagkakaintindihan na yan. Ako, isipin mo, kapag nagkaroon ng pagkaliit-liit na crack ang isang baso, tapos nadagdagan pa ng ilang mga crack, sa tingin mo, saan mapupunta yon? Sa tuluyang pagkabasag po? Tama. Kaya kahit gaano pa kaliit yan, makasisira yan sa relasyon kapag hindi nyo inagapan. Huwag mong hayaang magkaroon ng crack yung relasyon nyo ni Shane. Ano po bang gagawin ko? Sa totoo lang po, Lola, mababaliw na po kasi ako sa sobrang pag-overthink. Ano namang iniisip mo na ikababaliw mo? Marami po kasing umaali-aligid kay Shane ngayon, Lola Tsaka kitang-kita na mas maganda yung katayuan ng buhay sa akin. Mas pogi. Ayun nga, may mga sasakyan, mayaman. Natatakot lang po ako na baka maagaw po siya ng iba. Bakit? Hindi mo ba siya ipaglalaban kung sakali? Hindi ba kapag may ninakaw sa atin, ginagawa natin lahat para mahanap yung bagay na nanakaw sa atin? Hindi mo ba kayang gawin yon? Kaya ko naman po, pero paano kung hindi na yun maibalik? Di huwag mong hahayaan na manakaw sa'yo. Kung nagkaroon tayo ng isang bagay na mahalaga para sa atin, dapat inaalagaan natin yon, pinapantayan, hindi hinahayaang manakaw ng ibang tao. Ay, ang hirap po Mahirap kasi duwag ka. Grabe naman po, Lola. Hindi naman po ako duwag. Hinahayaan mong talunin ka ng mga isipin na hindi mo naman hawak. Nagpapadaig ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Nagpapadala ka sa takot ng hinaharap. Duwag ang tawag doon, apo. Kung ganun, ano po ba ang dapat kong gawin? Hanapin mo yung pundasyon ng relasyon nyo ni Shane. Paano ba ito nagsimula? Saan nanggagaling yung pagmamahalan ninyo? Bakit at papaano kayo nananatiling matatag? Maghanap ka ng matibay na rason na magpapatunay kung gaano kaganda yung relasyon yung dalawa. Hindi ba? Minabanggit ka sa akin na may itinatago kang shoebox na puno ng mga alaala nyo ni Shane. Opo, Lola, meron nga po. Balikan mo yung mga alaalang yon. Ano bang laman ng shoebox na yon? Marami po, mga picture namin ni Shane, mga memorabilia tulad ng mga race bib na ginamit namin sa mga fun run, ticket kapag nanonood kami ng sine, mga kung ano-ano pong bagay na nakukuha namin sa mga pinapasyalan naming lugar. Meron ka naman palang tinatagong ganyan Bakit hindi mo balikan yung mga alaalang yon kapag nagkakaroon ka ng alinlangan sa puso mo? Sige po, susubukan ko po. Apo, tiwala lang ang kailangan yung dalawa para mas mapagtibay pa yung pagsasama nyo. Salamat po sa advice, Lola. O siya, kumain na tayo. May agahan na ba? Lola, tapos na po tayong kumain, kanina pa. Gutom na naman po ba kayo? Tapos na ba kayong kumain? Akala ko kakain pa lang tayo Kumakalampay tong sikmura ko Saglit lang po, igagawa ko lang po kayo ng merienda. Sinubukan ko namang pagkatiwalaan si Shane dahil sa totoo lang, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ng tapat at totoo.
Pero may mga pagkakataon talaga na sarili ko mismo ang nagiging karibal ko, lalo na pagdating sa mga insecurities ko. May pagkakataon noon na unti-unting sumikat si Shane sa running community dahil sa tagline nitong ganda. Nagkaroon siya ng ilang bilang na mga tagahanga. May iba nga noon na nagpapapicture pa sa kanya kapag nakikita nila ito sa mga fun run. Dahil doon ay niligawan siya ng ilang organizers para tumulong sa pag-promote ng ilang mga running events. Katumbas noon ay mas dumami pa ang nagkaroon ng interes sa girlfriend ko. Nadagdagan din ang mga taong sumubok na makipagkilala at makipag-close sa kanya. Aaminin ko, Papa Dudut, mas lumala ang nararamdaman kong insecurity ng mga panahong yon. Sa dami ng taong pumapalibot kay Shane, natakot ako na baka anumang oras ay magbago ang laman ng puso nito at makakilala siya ng ibang lalaking matitipuhan niya. Dumating sa puntong napraning na ako at pinag-iisipan ko na ng masama ang mga kalalakihang lumalapit kay Shane. Ang ginawa ko ay tumigil na lamang ako sa pagsali sa mga fun run para hindi ako makaramdam ng selos. At kapag hindi ako sumasali ay hindi na rin nag-a-attend si Shane sa mga ganong event dahil gusto niya na magkasama kami sa pagtakbo. Ang nakasanayan naming jogging sa stadium tuwing hapon ay inadjust ko rin sa mas late na oras para mas konti ang taong makakasabayan namin. Sa madaling sabi ay sinubukan kong itago si Shane sa publiko. Hindi ko alam kung napapansin niya ang ginagawa kong yon. Pero doon na po nagsimulang lumaki ang crack sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakahinga ko ng nagka-pandemic dahil pansamantalang tumigil ang running era namin ni Shane. Dahil lockdown ay nagkaroon kami ng hindi inaasahang long distance relationship. Kahit magkahiwalay ay naging maayos naman ang relasyon namin hanggang sa natapos nga ang lockdown. Ang unang ginawa namin ni Shane noong nagkita kami ay i-celebrate namin ang lahat ng mga anniversaries namin. By the time ay 4 years na kaming magkarelasyon. Dapat sa mga taong lumipas ay secured na ako sa relasyon namin ni Shane. Kaso'y napagtanto ko na noong bumalik ang lahat sa dati ay nanatili pa rin pala ang takot sa puso ko. Noong bumalik kami sa pagtakbo ay bumalik din ang lahat sa dati. Nanatili ang mga tagahanga ni Shane. Ganon din na mabilis bumalik sa kanya ang center of attraction ng mga taong nahilig sa pagtakbo. Katulad ng dati, bumalik din ang pagiging istrikto ko bilang boyfriend. Naging makasarili ako at ipinagdamot ko si Shane sa mga tao. Doon na napansin ni Shane ang ginagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Sinubukan namin itong pag-usapan pero hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan ko noon at nagmatigas pa rin ako. Gusto ko noon na ako lang ang masusunod. Nagpatuloy ako sa pagiging mahigpit kay Shane at doon na po nagsimula, Papa Dudut, ang sunod-sunod na pag-aaway naming dalawa. Kasabay ng magulo kong relasyon ay lumala na rin noon ang sakit ni Lola Nieves. Noong nagka-pandemic ay napansin namin ang panghihina ng memorya nito. Ipinatingin namin siya sa espesyalista at doon ay na-diagnose siya na mayroong demensya, Papa Dudut. Hindi ko na po alam noon kung sino ang uunahin ko, ang girlfriend ko o ang lola ko na may sakit. Sa huli si Shayna ang nag-decide para sa akin. Hiniwalayan niya ako para daw magkaroon ako ng oras sa pag-aalaga sa lola ko. Masakit pero sa huli ay tinanggap ko na lamang yon. Dahil mas kailangan ako ng lola ko noon na malala na ang demensya, Papa Dudut.
Gising na po para makakain na kayo ng agahan. Anong oras na ba? Tanghali na po. Tanghali na ba? Naku, hindi pa ako nakakapamalengke. Namalengke na po si nanay. Tsaka lola, matagal na po kayong hindi namamalengke. Hirap na nga po kayong maglakad eh. Bumangon na po kayo dyan, la. Ako po magpapakain sa inyo ngayon. Tulungan mo nga ako. Mahina na itong katawan ng lola mo. Hindi na ako makabangon. Sige po. Daan-daan lang po, la. Ayan. Napuyat na naman po kayo kagabi, no? Kaya kayo tinanghali ng gising. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala kung anong oras ako natulog kagabi eh. Sabi ni ate habang nagtatrabaho siya, sigaw daw kayo ng sigaw. Alauna na po yata yun na madaling araw. Nagtatrabaho pa ate mo ng alauna ng madaling araw? Opo, VA po siya lola eh, kaya panggabi po yung trabaho niya. Anong BA? Virtual assistant po. Basta sa computer yon lola. Eto po, subo niyo na po to. Isda yung ulam ha. Ay nga pala, yung nobya mo, si Shane. Hindi na siya nagpupunta rito sa bahay ah. Lola naman eh. Pinagtitripan niyo na naman ako. Matagal na po kaming hiwalay ni Shane. 1 taon na po. Hiwalay na kayo? Anong nangyari? Hindi ko na po mabilang kung ilang beses ko nang ikinuwento sa inyo yung dahilan ng hiwalayan namin eh. Uulitin ko na naman po ba? Eh wala ka pa namang nakukwento sa akin ha. Naku si Lola talaga, ulyanin na. Nagloko ka ba kaya kayo naghiwalay? Hindi po ah. Naisip lang namin na maghiwalay muna para makapag-focus kami sa mga buhay-buhay namin tsaka para na rin mabantayan ko kayo ng maayos. Eh bakit mo naman ako babantayan? Kasi po, hindi na kayo tulad ng dati na malakas pa. Kailangan nyo rin ng tao na aalalay sa inyo kasi hindi na kayo makapaglakad. Nakakalungkot naman, naghiwalay na pala kayo. Sayang si Shane, ang ganda-ganda pa naman niyang dalaga. Ganun po talaga eh. Wala na talaga sigurong forever ngayon. Naalala ko doon, lagi siyang pumupunta rito sa bahay eh. Lagi niya akong binibigyan ng prutas. Alam po kasi niya na favorite niyo yung orange. Kaya lagi niya kayong dinadalhan nun dati. Eh nga pala, bakit hindi na dumadalaw dito si Shane? Nakalimutan na ba niya ako? Lola, hindi na po makakapunta rito si Shane kasi matagal na po kaming hiwalay. Naghiwalay na kayo? Bakit kayo naghiwalay? Ay nako, paano ba ako makakapag-move on nito kung pati kayo hindi makapag-move on sa ex ko? Naghiwalay po kami ni Shane kasi, ewan ko, masyado akong insecure. Hindi ko naalagaan ng maayos yung relasyon namin. Iniwan niya na ako kasi sawa na siya sa pagiging duwag ko. Bakit mo naman hinayaang mapunta sa hiwalayan yung relasyon niyo? Kasalanan ko po, alam ko naman po yun. Itinabi ko pa naman yung shoebox na puno ng mga alaala niyo. Shoebox? Teka, itinapon ko na yun noon ah. Hindi, pinulot ko yun nung nakita kong nakakalat sa tapat ng bahay. Ay, saan ko ba inilagay yun? Nandirito yata sa ilalim ng kama ko. Tingnan mo nga. Patingin nga ako nandito. Asan? Ah, eto! Nandito nga! Tinapon ko na po ito last year la. Nung naghiwalay kami, tinapon ko na to sa basurahan. Pinulot nyo pala? Mahalaga yung mga laman yan, hindi ba? Kaya, hindi yan dapat basta-basta na itinatapon. Mabuti na lang na isalba nyo to. Kukunin ko na po to ah. O siya, sa'yo naman yan eh. Sige po Lola, maghuhugas lang po ako sandali. Balik ako mamaya para pakainin kayo ng merienda. Matutulog na lang ulit ako. Inaantok pa ako eh. Kapag dumalaw dito si Shane, gisingin mo na lang ako ha. Ay, opo. Papadudot mahirap ang mag-alaga ng taong may demensya. Kailangan mong paulit-ulit na ipaalala sa kanila ang mga bagong kaganapan sa buhay nila dahil hindi na kayang mag-retain ng bagong impormasyon ang kanilang utak. Halos araw-araw ko noong nire-remind si Lola Nieves na hiwalay na kami noon ni Shane. Palagi kasi niya itong hinahanap lalo na't sobrang close ng dalawa noong magkarelasyon pa lamang kami. Lagi noong nasa bahay si Shane para bisitahin si Lola dahil never siyang nakaranas na magkaroon ng lola sa parehong side ng magulang niya.
Noong pandemic naman ay araw-araw din nakikipag-video call si Shane sa amin para kausapin si Lola tuwing wala itong magawa sa bahay nila. Papa Dudut. Aaminin ko na noong mga panahong yon ay sobrang miss ko na si Shane. Kahit na anong pilit kong kalimutan siya para makapag-move on mula sa kanya ay lagi ko siyang naaalala. Dahil lagi siyang hinahanap-hanap ni Lola. Noong mapag-isa ako ay binuksan ko ang shoebox na itinago ni Lola. Sa pamamagitan ng mga memorabilia na nakalagay sa shoebox ay isa-isa kong inalala ang mga masasayang araw na magkasama kami ni Shane. Doon ko lang napagtanto kung papaano ko sinira ang masayang relasyon naming dalawa. Ako ang dahilan ng lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit niya ako iniwanan dahil sa kawalan ko ng tiwala sa sarili ko at sa relasyon naming dalawa. Mahal ko pa si Shane, Papa Dudut, pero dahil sa nangyari ay parang nahiya na akong i-approach siya noon. Hindi ko po alam kung papaano ko siya lalapitan dahil para bang ako mismo ang sumira ng chance para sa kanya. Pero habang pinagmamasdan ko ang memorabilia namin na nakatago sa shoebox ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Matagal nang hinihiling ni Lola Nieves na makita si Shane, kaya naman naisip kong gamitin yon para kontakin ulit siya. Minessage ko siya isang gabi para ipaalam sa kanya ang lumalalang estado ni Lola Nieves, pati na rin ang request nitong makita siya ulit. Mabuti na lamang at pumayag si Shane na makita ulit si Lola Nieves, Papa Dudut. Sige po, Lola. Mauna na po ako, ha? Palakas po kayo. Kumain po kayo na marami. At saka huwag niyong kalilimutan mag-take ng vitamins. Uuwi ka na ba? Kadarating mo lang ah. Lola, kaninang tanghali pa po nandito si Shane. Paggabi na po. Pauwiin niyo na siya, Lola. Baka kasi naaabala na natin yung oras niya eh. Sa totoo lang, gusto ko pa nga sana magstay. Since wala naman akong ginagawa sa bahay ngayon eh. Pero paggabi na rin kasi. Balik na lang po ako sa susunod, Lola. Oh sige, salamat ha sa pagdalaw mo sa akin. Mag-iingat ka pa uwi. Salamat pala sa dala mong prutas. Prutas? Baka nalito siya nung mga panahong dinadalaw mo siya noon na may dala kang prutas. Kunwari na lang, nagdala ka ngayon. Okay. Opo, Lola. Walang anuman po. Next time, ipaalala mo sa akin yung prutas, ha? Para hindi ko makalimutan. Okay, sige, papaalala ko sa'yo. Oh siya, Clement. Ihatid mo na itong nobya mo. Si Lola naman parang ewan. Bumisita lang dito si Shane bilang kaibigan, hindi po bilang… Shh, hayaan mo na. Mas maganda na yung happy memories na lang yung naaalala niya. Mas mabuti yon kesa ipaalam pa natin sa kanya na hiwalay na tayo. Baka mamaya malungkot pa siya. Kahit naman ipaalam natin, makakalimutan pa rin niya eh. Kung sa bagay. Sige po, La. Alis na po ako. Oh sige. Atid ko lang po si Shane sa labas, La. Mag-iingat kayo. Sana naman makita ko kayong ikasal bago ako mamatay. Naku, La, malakas ka pa. Hindi ka pa mamamatay. Kung ano-ano pong iniisip niyo dyan, Lola. Magpahinga na po kayo. Iatid ko lang tong si Shane, babalik din po ako agad. Halika na, Shane. Baka kung ano pa masabi ni Lola eh. Salamat pala na pinaunlakan mo yung imbitasyon ko ha. Gustong gusto ko kasi talaga makita ni Lola ulit eh. Wala yun. Namiss ko rin naman si Lola Nieves eh. Nung sinabihan mo ako na gusto niya ako makita, wala nang patumpik-tumpik pa. Oo, agad ako. Alam mo namang gagawin ko lahat para kay Lola eh. Sobrang saya niya ngayon na nakita ka niya. Natawa nga ako eh. Akala niya tayo pa. Kahit naman ulit-ulitin kong sabihin sa kanya na wala na tayo, hirap na talaga siya makaalala ng mga bagong impormasyon. Basta ang naaalala niya, yung mga panahon bago mag-pandemic. Nagsimula kasing lumala yung sakit niya nung pandemic eh. Ang hirap siguro ng ganun, no? Puro mga alaala na lang from the past yung naaalala niya. Kaya nga eh. Para kang nakakulong sa mga alaala ng nakaraan. Pero nagulat talaga ako. Ang lala na pala ng sakit ni Lola. Nakakalungkot makita na yung dating malakas at puno ng wisdom na si Lola Nieves. Humihina na yung memorya.
Parang kailan lang nung ang lakas pa niya magkwento tungkol sa mga pagiging pasaway niya nung bata siya. Actually, hindi ko rin inaasahan na ganun yung mangyayari kay Lola eh. Hanggang ngayon, medyo in denial pa ako. Na yung matandang sobrang lakas na akala mo kasing lakas ng kalabaw, nanghihina na ngayon. Yan talaga yung mga bagay na hindi natin may iwasan. Kaya nga maganda na habang bata pa tayo, magawa at maranasan natin yung mga bagay na gusto nating gawin para wala tayong pagsisihan sa pagtanda natin. Ikaw ba? Ano pa yung mga gusto mong gawin at maranasan habang bata ka pa? Alam mo na yon. Sa lahat ng tao na nakakakilala sa akin, ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na gusto ko sa buhay. Ikaw, ano yung bagay na ayaw mong pagsisihan pagtanda mo? Marami. Pero sa ngayon, isang bagay lang yung ayaw kong pagsisiyan pagtanda ko. Ano yun? Ikaw. Na hindi kita ipinaglaban. Na hindi kita inalagaan. Na pinakawalan lang kita. Shane, may pag-asa pa ba ako para baguhin yung mga bagay na yon? Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Magkakaroon pa ba tayo ng pag-asa? Kapag pinagbigyan kitang baguhin yung gusto mong baguhin? O mauuwi lang ulit tayo sa dati? Marami nang nagbago sa akin simula nung naghiwalay tayo. Marami akong na-realize. Marami akong natutunan. Sisiguraduhin ko na kapag nagkaroon tayo ng second chance, hindi na mangyayari pa yung nangyari dati. Kung ganun, ba't di natin itry ulit? Gusto mo bang subukan natin ulit? Papadudot hindi tsamba o swerte ang pagkakaroon ko ng girlfriend na katulad ni Shane. Katulad ng sinasabi ng ibang tao sa akin, ang relasyon namin ay nabuo dahil sa tunay na pagmamahalan at malaki ang pasasalamat ko. Dahil nabigyan ulit ako ng pangalawang pagkakataon para alagaan ang pagmamahal na yon. Kung hindi dahil sa hindi sinasadyang tulong ni Lola Nieves, ay hindi kami magkakaroon ni Shane ng second chance. Hindi ko na po sinayang pa ang pagkakataong yon, Papadudot. Natuto na ako. Alam ko na kung papaano pahalagahan ang pag-ibig na ibinibigay sa akin ng girlfriend ko. Tinuruan ko rin ang sarili ko na magtiwala hindi lamang kay Shane kundi pati sa sarili ko, sa kakayahan ko mismo. Hindi na ako naghigpit sa relasyon namin at binigyan ko siya ng kalayaan na gawin ang lahat ng gusto niya. Na kilalanin kung sino mang gusto niyang makilala. Wala na akong pakialam noon kung maraming humahanga sa angkin niyang kagandahan. Ang mahalaga, ako ang bumihag sa kanyang puso. Bumalik kami sa dati naming gawin. Ang araw-araw na pagtakbo sa stadium at pagsali sa mga fun run. Pagkatapos ng mga takbo namin ay laging sumasama si Shane sa bahay para bisitahin at kumustahin si Lola Nieves. Sa sumunod na taon ay humina na po ang katawan ni Lola. Hindi na niya kami maalala at hindi na rin namin siya makausap ng maayos. January of last year ay tuluyan ang nagpaalam sa amin si Lola. Nakakalungkot yon dahil hindi na niya nahintay pa ang inaabangan niyang kasal namin ni Shane na gaganapin sa susunod na taon, Papadudot. Malaki ang naging ambag ni Lola Nieves sa buhay ko, pati na rin sa love story namin ni Shane. Kaya naman dinededicate ko sa kanya ang sulat na ito. Dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay namin at mabuhay po kayo, Papadudot, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Clement. Ang tagumpay, mga pagkilala, kahit na perang kinikita natin ay pwedeng utang natin sa ating sarili. Ngunit ang buhay natin ay utang natin sa mga magulang natin. Hindi lahat ng batang sinisilang sa mundo ay may kinamumulatang nanay at tatay. At kaunti lang sa mga nagkakaanak ang nagiging tunay na magulang. Yan ang mga bagay na natutuhan ko sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa inyong programa sa Barangay Love Stories.
Pero bago tayo pumunta doon ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ezra. 30 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Kung ilalarawan ko ang aking sarili ay masasabi ko na simpleng tao lamang ako. Pero mataas ang aking pangarap na umasenso sa buhay. Hindi kasi mayaman ang pamilyang kinalakhan ko. At bagaman hindi naman kami nanlilimos sa daan ay naranasan pa rin naming magutom noong araw. Simula na makapagtapos ako ng kolehiyo at makatapak sa kauna-unahang kumpanya na pinasukan ko ay tinatako na sa aking isipan ang layunin kong magpayaman pagdating ng panahon. Hello, little sister! Pwede ba? I'm not your little sister anymore. Tsaka 30 years old na ako, no? Alam ko, pero ikaw pa rin ang little sister ko. Ewan ko sa'yo. Ginagawa mo akong bata, sabing 30 na ako eh. Oh, ano bang dahilan bakit napatawag ka? Break time kasi namin eh. Busy ka ba? Hindi naman. Bakit nga kasi? Well, gusto ko lang ibalita sa'yo na na-promote na ako. Uwe, sure ba yan? Baka binibiro mo lang ako ha? Bakit ko naman gagawin yun? Sige nga. Biro lang. Ikaw talaga, masyado kang masungit. Siguro may dalaw ka ano? Aminin mo. Wala ka nang paki doon. Tsaka sinong di magsusungit eh. Pagdudahan daw bang nagbibiro lang ako sa promotion ko? Kundi ka ba naman malakas ang topak dyan? Chill, little sis. Hindi nga ako sabi little sister mo. Oo na. Nasanay lang kasi ako na tawagin kang ganon. Kumalma ka nga. Nakakapikon ka kasi. Hindi lang din ako makapaniwala na nangyari kasi nagpapatulong ka pa sa akin magdasal na sana ma-promote ka. Tapos ngayon nagbunga na yung pagsisikap mo. Kaya nga eh. Masayang masaya ako para sa'yo. Deserve mo yan dahil pinaghirapan mo talaga na mapunta sa posisyon na yan. Saksi kaya ako sa mga sakripisyo mo sa trabaho na yan. Grabe, sobrang dedicated mo. Oh, thanks kuya. Tsaka, tama ka na deserve ko to kasi sobra ko nga pinaghirapan na makuha yung posisyon na to, no? Ngayon na nandito na ako, hindi pa rin dapat ako magpakampante. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, under observation pa rin ako sa posisyon kong to at walang puwang sa akin na magkamali. Ayokong mawala yung tiwala na binigay sa akin ng management, no? Marami kasing empleyado na nagiging kampante na lang matapos ma-promote kaya ayun, kung anong tagal nilang makuha yung pangarap nilang posisyon, ising bilis naman ng kisap mata mawala. Ay, kasalanan din naman nila eh. Masyado silang pabaya. Sa bagay, may tama ka dyan. Lagi naman akong tama. Sa katoyo. Kuya naman! Oh, high blood ka na naman eh. Kalma sabi. Inhale, exhale. Inhale, exhale ko yung mukha mo eh. Ang ayos-ayos ng sinabi ko tapos hahaluan mo ng kabalbalan. Kahit mas matanda ka sa akin, parang di ka nagmamature. Ouch, sakit naman nun. Masakit talagang katotohanan. Biro lang sa masakit. Hindi naman ako na-offend. Hindi ka talaga ma-o-offend kasi totoo. Half lang nun yung totoo. Whatever you say. Maiba tayo. Nasabi mo na ba kay mama yung promotion mo? Hindi pa nga eh. Ikaw talaga unang tinawagan ko. Thanks, pero ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na sa kanya kasi siya yung mas maraming ambag na dasal para makuha mo yung promotion na yan. Namanata pa yun sa simbahan ng Quiapo. Sigurado ako na matutuwa yun ng husto. Kaya nga kuya, nai-imagine ko yung mukha ni mama. Ay, for sure, ipagkakalat agad nun sa mga amiga niya yung promotion ko. Hayaan mo na kasi proud lang naman siya sa'yo. Sabi ko nga. O siya, sige na. Tawagan mo na si mama para naman matuwa na siya. At sigurado ipagluluto ka nun ng paborito mong ulam mamaya. Ay, pag nangyari yun, pakisabi. Isama na rin yung paborito kong ulam ha. Bakit? Na-promote ka rin ba? Hindi. Pero ako pa rin ang gwapo niyang anak. Ewan ko sa mukha mo. Sige na, baba ko na tong call kasi tatawagan ko na si mama.
Papadudot, kahit na sa edad kong 30 ay hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang tatay namin dahil kasalanan niya kung bakit dumanas kami ng matinding hirap sa buhay. Kung di ba naman siya nagloko at sumama sa ibang babae, sana'y merong katulong ang aming nanay sa pagpapalaki at pagtataguyod sa amin ni kuya. Kaya nga kahit tatay namin siya ay hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Pero kabaligtaran ko naman ang kuya ko dahil napatawad na raw niya si tatay dahil para sa kanya mas mabigat dalhin ang galit sa puso habang buhay. Sa kabilang banda, nagsilbing inspirasyon ang galit ko na yon para sa tatay namin upang magliyab ang alab ng pagsisikap at pagnanasa sa aking puso na pagbutihin ang pag-aaral para maging asensado pagdating ng panahon. At masaya ako kasi nagbubunga na ang pinaghirapan ko. Kaya lang totoo pala na kapag bumigat ang iyong tungkulin ay bibigat din ang responsibilidad mo at sa ayaw at sa gusto mo ay maaaring maisaalang-alang ang ibang bagay tulad na lamang ng iyong sarili at ang iyong pamilya. Hi, Nak. Ano yan? Nagpapapedicure ka this oras ng gabi? Ay, opo ma. Ngayon lang kasi ako nakahanap ng oras para magawa to eh. Kaya nga, sobrang busy mo. Pansin ko simula nung na-promote ka, mas naging busy ka. Madalas late ka na umuwi rito sa bahay. Tapos ang aga-aga mo pang umalis. Ni hindi na kita naaabutan pagising ko sa umaga eh. Ganun po siguro talaga kasi nga kakapromote ko pa lang kaya kailangan pang magpasikat sa mga boss. Ganun ba talaga yun? Opo. Ayan, tapos na akong maglinis ng kuko sa mga paa. Ayos na siguro to. Masyado na akong pagod para maglagay ng nail polish. Sandali muna anak. Bakit po? Saan ka pupunta? Sa kwarto po, matutulog na. Maaga pa naman. 10:00 pa lang oh. Mamaya ka na matulog. Paano po naging maagang 10:00? Late na po yan, tsaka inaantok na po ako. Ah, ganun ba? Paano yan? Gusto pa sana kitang makabanding. Kahit kaunting kwentuhan lang, ganun. Ang tagal na nung huli tayong nag-usap eh. Paano pong matagal na nag-uusap naman tayo ngayon? Hindi naman yung ganitong klase ng pag-uusap yung tinutukoy ko, anak. Ano po ba kasing klase ng pag-uusap yon? Yung yung kagaya ng dati. Yung nakakapagkumustahan tayo, kwentuhan, ganun. Naku ma, wala naman na po tayong pag-uusapan at pagkukwentuhan kasi puro trabaho lang naman nangyayari sa akin. Baka hindi rin kayo makarelate sa ginagawa ko. Okay lang naman sa akin makinig ng mga kinukwento mo kahit hindi ako makarelate kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa opisina ninyo. Mukhang hirap naman po nun. Ako kwento ng kwento tapos kayo nag-iisip kung ano yung ibig kong sabihin. Baka ending yan, ipaliwanag ko pa sa inyo isa-isa yung mga sinasabi ko. Sobrang abala. Grabe naman sa sobrang abala, nanay mo naman ako. Hindi ka naman sa ibang tao magkukwento. Saka kung sa iba nga na sinasabi mong kliyente ninyo, matyaga mong pinapaliwanag yung trabaho ninyo. Sa akin pa kaya? Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit ka ba naiinis dyan? Totoo nga po pero nakakainis pa rin. Tsaka magkaiba naman kayo at ng mga kliyente namin. Sa kanila, may mapapakinabangan kami kaya kailangan i-discuss namin ng maayos kung ano yung serbisyong binibenta namin sa kanila. Sa inyo, hindi naman namin kayo kliyente kaya di nyo na kailangan malaman nangyayari sa trabaho ko. Ganun ba yon? Porque hindi ako kliyente o hindi kaya nagtatrabaho dun wala na akong karapatan? Kahit na nagtatrabaho pa kayo doon tapos di naman sakop ng trabaho niyo yung mga ginagawa namin, wala pa rin po kayong karapatan na malaman. Mind your own business, ika nga. Sobra naman yun anak. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Sorry kung nasaktan kayo. Kulit nyo kasi. Kung ayaw mong magkwento tungkol sa trabaho mo, ako na lang ang magkukwento tungkol sa mga ginawa ko rito sa bahay.
Sensya na po, pero hindi ako interesado sa mga gawain niyo sa bahay kasi ano naman po, diba? Wala naman bago. Grabe ka naman sa mama mo. Kung di, sobra grabe naman. Hindi niyo ba na-realize na kayo yung grabe kasi sinabi ko na nga na inaantok na ako kaya gusto ko nang matulog pero pilit pa rin po kayo ng pilit na magkwentuhan tayo. Pag napuyat ako nito wala naman din kayo magagawa. Kainis talaga kayo kahit kailan. Papa Dudut, kahit ako ay nagulat sa inasal ko sa aking nanay ng gabing yon. Pero iniisip ko na lamang na baka dala lamang yon ng matinding pagod at stress. Sa trabaho lalo at kakapromote ko pa lang din. Ibig sabihin nangapapa ako sa bagong tungkulin na inatang sa mga balikat ko kaya sineryoso ko ng husto ang pagtatrabaho. Simula kasi noon ay mas naging busy na ako sa opisina namin at nawala na ng panahon sa ibang mga bagay. Kumbaga umuuwi lamang ako sa bahay para matulog ng saglit, para maligo at magpalit ng damit, kumain ng kaunti at pagkatapos ay umalis. Sa totoo lang, hindi yon ang una at huling pagkakataon papadudot na nasungitan ko si mama dahil sa paglalambing niya. Naulit pa kasi yon ng mga sumunod na araw. Hindi ko naman mababago ang ugaling yon sa kanya dahil ganong klase siya ng tao. Malambing talaga ang mama namin pero kung nung mga bata pa kami ni kuya ay pwede niya pa kaming lambing-lambingin, pues iba na ngayon dahil mas priority na namin ang aming trabaho at pagpapahinga. Habang tumatanda ang tao papadudot ay nababawasan ang panahon nila sa mga bagay na palagi nilang ginagawa noon. At ganon din sa mga tao na madalas nilang kasama. Ganyan ang realidad ng buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kung tatanungin ninyo ako kung masaya ba ako sa ginagawa ko ng mga panahong yon ay masasabi kong oo. Natural, pangarap ko yon na matagal ko ring pinagsikapan. Kaya noong nagbunga ng lahat ng paghihirap ko ay hindi ako makakapayag na makampante sa trabaho up to the point na mapabayaan ko na ito. Pero ang napabayaan ko naman ng mga panahong yon ay ang relasyon ko sa mama namin. Aaminin kong nakokonsensya pa rin naman ako sa tuwing nasusungitan ko si mama pero wrong timing naman kasi talaga ang paglalambing niya. Tapos madalas pang wala sa bahay ang kuya ko. Kaya walang ibang choice si mama kundi ako ang lapitan at kulitin. Sa totoo lang, binilahan na nga namin siya ng cellphone para meron siyang mapaglibangan. Kaso hindi naman niya yon masyadong ginagamit dahil hindi raw siya marunong. At kahit tinuruan naman siya ni kuya ay parabang ayaw naman niyang matuto. Hello, kuya. Hello, little sis. Sabing wag mo akong tawagin ganyan eh. Sige ka, bababaan talaga kita ng cellphone. Chill. Kanina ka pa mainit ah. Kumalma ka nga muna. Paano ko kakalma kanina ka pa tumatawag sa akin? Busy pa naman ako. Tapos na rin naman office hours at nasa bahay ka na. So paano ka naging busy? Unless inuwi mo trabaho mo dyan. Hala ka. Well, inuwi ko nga pero patapos na rin naman ako kaya lang bigla ka naman tumawag. At kahit pinatay ko na yung unang tawag mo, tumatawag ka pa ulit. Isa ka bang makulit na naging tao? Ano raw? Ayaw ako sa'yo. Ano ba kasing dahilan? Bakit ka tumawag? Make sure importante yan ha. Kasi kung hindi, sana tinext or chinat mo na lang. Abala ka eh. Sobra naman sa abala. Pero importante nga to. Tungkol saan ba kasi? Kay mama. Bakit? Ano nangyari kay mama? Ako nga yung dapat magtanong yan sa'yo. Kasi bigla na lang siya tumawag sa akin kanina umiiyak. Ano ba kasi nangyari? Ay wow, buti nakatawag siya sa'yo no? Bakit naman hindi? Eh tinuruan ko na siya gumamit ng binili nating cellphone para sa kanya, di ba? Oo nga, pero di ba ayaw naman niyang matuto? Pero baka nagkukunwari lang si mama na hindi siya marunong tapos marunong naman pala siya. Pwede. Pero hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko.
Bakit umiiyak si mama sa call kanina? Tapos nagsusumbong, nakagagawan mo raw. Ano ba kasing ginawa mo? Ay nako, hindi ko alam may ganyang ugali pala si mama. Yung bang sumbongera? Di naman siguro niya sinasadya. Paano hindi sinasadya? Kamo tumawag sa'yo, umiiyak, tapos nagsusumbong. Mukhang alam ko na kung bakit niya ginawa yun. Si mama talaga? Bakit nga? Kani-kanina lang din kasi nasungitan ko siya. Paano hindi ko siya susungitan? Mantakin mo ba naman nagpapamasahin ng binti niyang nangangalay daw, tapos nagkataon nagmamadali akong pumasok sa kwarto kasi may trabaho pa akong tatapusin. Kaya ayun, medyo nasigawan ko at nasabihang makulit. Kaya pala umiyak si mama. Hindi kaya napasobra naman yung sigaw at pagsasabi mo sa kanya ng makulit siya? Yung sigaw ewan ko na lang, pero hindi ko naman gagawin sa kanya yun kung marunong lang siyang umintindi. Tsaka, totoo naman na makulit siya eh. Kasi, namimilit siyang magbonding daw kami at magkwentuhan katulad ng dati. Kitang iba na nga yung panahon ngayon. Hindi lang naman yun yung unang beses na nagkakaganon siya. Marami na. At ako na lang palagi yung pinagdidiskitahan niya. Kasi, lagi ka namang wala eh. Daig mo pa yung mga OFW eh. Ayos ah. Biglang balik sa akin. Totoo naman ah. Hindi ko na sana masusungitan si mama kung di ako palagi yung kinukulit niya makipagbanding sa kanya. Bakit? Ako lang ba yung anak niya sa ating dalawa? Di naman diba? Unless ampun ka. Ibang klase ka talaga, little sis. Sabing wag mong tawagin ganyan. Oh, kalma. Kalma ka lang. Paano kakalmain? Tigas ng bumbunan mo. Para na ako sirang plaka kakapaulit-ulit sa'yo na tigilan mo pagtawag sa akin ng ganyan eh. 30 na ako, hindi na ako bata. Sorry na. Huwag ka na magalit dyan. Wala na. Sira na ang mood ko nang dahil sa inyo ni mama. Tsaka lalo lang nadadagdagan pagkainis ko kasi feeling ko tinatakasan mo lang talaga responsibilidad mo bilang anak ni mama eh. Kasi ako yung naiiwan dito para asikasuhin siya. Partida, may sarili rin naman akong trabaho. Alam mo namang trabaho rin tong pinupuntahan ko, di ba? Anong magagawa ko kung madalas akong madistino sa malayo? Di naman ako makakontra sa mga big boss. Kahit na. Sana kapag nandito ka, huwag ka naman laging umaalis. O kung aalis ka man, isama mo si mama sa pupuntahan mo para malibang siya. Hindi yung ako palagi nakikita niya at akong kinukulit niya. Kainis. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang pakiramdam ko ng mga panahong yon. Para kasi sa akin ay unfair na ako naman ang iniiwan or naiiwan sa bahay pagkagaling ko sa trabaho para samahan ng mama namin samantalang nasa malayo si kuya. At kahit na tawag ng trabaho ang dahilan kung bakit siya nasa malayo ay hindi pa rin patas yon para sa akin. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong bumukod ng bahay pero tutol silang dalawa ni mama. Bukod doon ay lalo lamang akong nagtanim ng sama ng loob sa nanay ko dahil pakiramdam ko nakahahad lang siya sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kailangan ko kasi siyang laging isipin sa tuwing nagdidesisyon ako. Ang unfair lang kasi, hindi nga ako nag-baby para ma-enjoy ko ang buhay ko pero required pala akong alagaan at samahan ng mama namin. Hindi lang naman ako yung anak sa aming dalawa, Papa Dudut. Dahil sa isipin at damdaming yon, ay mas lalong naapektuhan ang relasyon ko sa aming nanay. Lalo na nung nakalimutan ko siyang batiin sa kanyang kaarawan, Papa Dudut. Nak, nakakatampo ka naman. Ha? Bakit po? Anong ginawa ko sa inyo? Nagtatanong ka pa talaga. Inabot na lang ng umaga pero hindi mo man lang ako binati ng kahit happy birthday, mama. Inantay ko talaga yun buong maghapon na sabihin mo kahit sa text man lang. Pero wala, hindi mo nagawa. Tapos kagabi, magsasalita pa lang ako para ipaalala sa'yo na birthday ko kahapon. Pero sinabihan mo na ako kaagad na pagod ka. Kaya natahimik na lang ako at nagmukmuk sa kwarto. Pagod naman po talaga ako at hanggang ngayon pagod pa rin po ako. Tapos bubungaran niyo ako ng ganyan. Niwala mo ng pag-good morning para sana kahit papano gumanda-ganda mood ko. Ewan ko sa inyo, dami niyo sinasabi. Tsaka, ano magagawa ko kung wala talaga sa isip ko yung birthday niyo kahapon? Di ko na mababalik yung araw, nangyari na eh. Hayaan niyo. Sa susunod na taon, babatiin ko na kayo saktong 12:00 pa lang ng madaling araw pagsapit ng birthday niyo.
Hindi ko naman sinabi na batiin mo ko ng eksaktong 12:00 ng madaling araw Hindi nga po, pero yun na rin tinutumbok nyo eh. Nagtatampo kayo kasi hindi ko kayo nabati nung birthday nyo. Kaya nga para makabawi ako, bago pa lang kayo mag-birthday, babatiin ko na kayo tapos uulitin ko saktong 12:00 ng madaling araw. Ano, masaya na kayo? Bakit ka ba kasi nagagalit? Naglalambing lang naman si Mama sa'yo. Hala, bakit kayo umiiyak Nire-real talk ko lang naman kayo. Tsaka, puro kayo lambing, puro kayo banding na para bang hindi ako busy sa buhay ko. Yung totoo, wala na ba talaga kayong maistorbo sa pamamahay na to kundi ako? Ako na lang kasi nakikita nyo Nandiyan naman si kuya pag umuwi siya sa bahay katulad ngayon. Andun lang siya sa kwarto niya. So bakit sa akin lang kayo lagi lumalapit? Nagpapahinga pa yung kuya mo. Kasi gabi na siya nakauwi rito sa atin. Pero kahit papano, hindi niya ako nakalimutang batiin. May ibinigay pa nga sa akin na bulaklak sa maliit na cake. Sabi niya, bukas ko na lang daw hipan para makantahan ninyo ko. Oh, ano pang tinatampo-tampo nyo dyan kung nabate, nabigyan ng bulaklak at cake naman pala kayo ni kuya. At least may isa sa aming nakagawa nun kaya huwag nyo na masyadong dibdibin kung nakalimutan ko man yung birthday nyo. Meron pa namang next year Huwag na kayong masyadong dyan. Wala namang kasiguraduhan kung makakaabot pa ako next year, anak. Kaya nga bawat araw sinusulit ko na. Pinagsasasabi nyo. Gusto nyo talaga ako makonsensya, no? Hindi naman sa ganun. Pero yun naman talaga ang totoo. Mahalaga ang bawat araw na lumilipas sa buhay ng tao. Kaya importante na sulitin natin yun kasama ang mga mahal natin sa buhay. Gets ko naman po. Pero sana maintindihan nyo rin na hindi naman pwedeng gano'n na sinusulit yung buhay kasama mga mahal nyo. Paano na lang po yung trabaho namin ni kuya? Paano na lang kami kikita ng pera na nakakatulong din naman sa atin panggastos dito sa bahay at pambayad ng mga bills? Sige nga, sagutin nyo para maintindihan ko yung tinutumbok nyo. Ay, Oh, kita nyo na? Kayo mismo hindi nyo masagot Alam nyo tawag sa ginagawa nyo, ma? ano? Pagpapapansin. Masyado kayong papansin, kaimbiyer na kayo. Buti sana kung toddler kayo, kaso ang tanda-tanda nyo na May patampo-tampo pa kayo nalalaman. Ay, lalo nakakainis. Papadudot, alam ko na maling sagot-sagutin ang magulang pero nakakapikon na kasi si mama ng mga panahong yon. Para sa akin ay napakaliit na bagay ay gusto pa niyang palakihin at gawing issue. Kinonsensya niya pa ako na hindi ko raw siya binati noong birthday niya na akala mo ay ginusto kong makalimutan. Hindi ko sinasadyang hindi maalala ang kaarawan ng nanay ko pero hindi sapat na dahilan yon para gawin niyang big deal. At kahit na umiyak si mama ng mga panahong yon ay hindi lumambot ang puso ko sa kanya. Baka kasi isipin niya na tama siya sa mga sinabi niya sa akin porke siya ang nanay sa aming dalawa. At gusto ko rin sanayin ang sarili ko na pinangangatawanan ng mga bagay na sinabi ko dahil ma-pride akong tao. At gusto ko ay meron akong isang salita. Kaya hinayaan ko na lamang ang sama ng loob sa akin ni mama at umasa ako papadudot na lilipas din naman yon at makakalimutan niya pagdating ng panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tama ako dahil lumipas din naman ang tampo ni mama at kinausap na niya ulit ako tulad ng dati. Kinuwento ko ngayon kay kuya at pati siya ay natawa na lamang dahil baka ganon daw talaga kapag tumatanda na ang tao. Nagiging matampuhin at sang-ayon ako kasi ganon din ang laman ng kwento ng mga katrabaho ko kapag nag-rants sila tungkol sa parents nila. Kung kailan nagkaedad ang mga magulang namin ay saka sila nag-aasal bata. At kaya ko nasabing asal bata dahil laging papansin na rin sila. Yun bang gusto nilang palaging kunin ang atensyon mo para mapansin mo sila? Halimbawa, nagpapatulong sila sa isang bagay na alam at kaya naman nilang gawin kasi gusto ka nilang makabanding. Kaya naman maraming anak ang napipikon lalo't pakiramdam namin ay napaka-demanding nila. Hindi pa naman sila nag-uulyanin o baldado para lagi kaming gambalain. May sarili rin naman kaming buhay, bakit kailangan nila laging pumapel, hindi ba?
Dahil sa pagpapapansin ni Mama ay mas lalo ko siyang kinaiinisan at hindi pinapansin, Papa Dudut. Ezra anak, pwede mo ba akong ikuha ng tubig? Napagod ako sa paglalaba eh. Medyo hinapo rin ako kaya uupo muna ako rito sa sofa. Ano ba yan? Kita niyo nung may tinatapos pa ako rito sa laptop ko eh, tapos uutusan niyo ako? Nagmamadali kaya itong ginagawa ko. Ano ba kasi yan? Linggong-linggo nagtatrabaho ka. Wala kayong pake. Anong sinabi mo? Nagpo ka pa kung ganyan ka rin lang naman sumagot-sagot sa akin. Nakakainis na kasi kayo. Lagi na lang ako yung nakikita nyo, nandyan naman si kuya para utusan nyo. Oh kuya, magsalita ka naman dyan. Bigla ka na lang nanahimik, kanina dal-dal-dal-dal mo. Busy ako rito sa paglalaro sa cellphone, no? Huwag niyo na akong isali sa away niyo ni Mama. Nananahimik na nga ako rito eh. Puro ka na lang laro sa cellphone. Wala ka ng ibang ginawa kung hindi maglaro kapag nandito ka sa bahay natin. Tapos mamaya aalis ka. Hindi ka pa nagsasabi kung saan ka pupunta. Kaya nag-aalala ko sa iyo eh. Tama yan, pagalitan nyo si kuya. Bad trip naman. Ako na tuloy na pagdiskitahan ni Mama. Alam mo, kasalanan mo talaga to, Ezra. Paano naging kasalanan ko? Ako ba yung puro laro na lang sa cellphone ang inaatupag at umaalis nang hindi nagpapaalam? Di ba ikaw naman lahat yon? So bakit mo ako sinisisi? Ako nga. Pero kung di dahil dyan sa madaldal mong bibig, hindi sana ako pagkagalitan ni Mama. Nananahimik na nga lang ako sa gilid tapos pakikialaman niyo pa talaga ako. Sa laki mong tao, mapapansin ka talaga kahit manahimik ka pa dyan sa gilid. Sana kasi sumunod ka na lang kay Mama nung inutusan kanyang kumuha ng tubig. Nakuha niyo pang mag-away imbis na kunan ako ng tubig ano? Wala kayong awa sa magulang ninyo. Hindi nyo ba talaga kayang kumuha ng tubig, ma? Oo nga. Sana kasi bago kayo umupo dyan sa sofa, inuna nyo na yung pagkuha ng tubig na maiinom. Hindi ko na kayang maglakad kasi pagod na nga ako. Masakit na ang balakang ko. Nahihilo na ako kaya umupo na ako. Pakiramdam ko nilalagnat pa ako kaya nanghihina ang mga kasukasuan ko. Hindi ba kayo nakakaintinding magkapatid? Paano kayo napagod hindi naman nakakapagod yung ginawa nyo? Naglaba kayo, oo, pero konti lang naman nilaban nyo, tsaka automatic naman yung washing machine natin. Baka gino-joke time nyo lang po kami, Ma. Paanong gino-joke time ang pinagsasasabi mo? Pwede ba yun? Opo, ganun kasi parents ng mga katrabaho ko. Sa akin din, nagsasakit-sakitan kasi papansin. Hindi ko gagawin yung magsasakit-sakitan kung totoo namang may masakit sa akin. Alam niyo sumusobra na kayong magkapatid eh. Kung magsalita kayo sa akin, para bang hindi ninyo ako nanay ah. Ayaw niyo pa talagang maniwala sa akin at sinabihan niyo pa akong papansin. Wala naman akong mapapala kung gagawin ko yun. Totoo na masama ang pakiramdam ko. Pero kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo sa buhay ninyo. La, mukhang seryoso nga si Mama na masama pakiramdam niya, little sis. Ha? Sige nga, hawakan mo yung noo niya. Salatin mo kung mainit. Sige. Ma, hawakan ko lang po noo nyo ha. Ano, kumusta? Medyo mainit nga si Mama at mukhang mataas ang lagnat niya. Kaya nga kanina ko pa sinasabi sa inyo, pero hindi naman kayo naniniwala. Nakakabwisit kayong magkapatid. Sorry Ma, ikukuha na po kita ng tubig. Papadudot para akong biglang binanlian ng malamig na tubig nang makumpirma naming hindi nga nagsasakit-sakitan si Mama dahil totoong may sakit siya. At hindi lang basta-basta ang taas ng lagnat niya ng araw na yon, kaya naman nag-decide na kami ni Kuya na isugod siya sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang at naagapan naman at napababa ang lagnat niya, pero kailan pa siya oobserbahan? Or kailangan pa siyang obserbahan. Kaya naman pinakonfine namin si Mama ng 2 gabi. Nang mga panahong yon ay marami kaming realization sa buhay ng kuya ko. Lalong-lalo na ako.
Nagkamali ako sa naging trato ko sa nanay namin dahil nakalimutan ko na siyang igalang bilang magulang na nagluwal at nagdala sa akin sa mundo. At hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi mas pinili kong pahalagahan ang aking trabaho kesa sa kanya. Ni hindi nga ako marunong magbalanse kaya naging masamang anak ako sa nanay namin. Kaya naman simula noon ay sinama ko na sa mga dasal ko ang paghingi ng tawad sa mama namin at pangako sa Diyos na babawi kapag pinagaling niya ang aming magulang. Mabuti na lamang at mabait at nakikinig siya kasi hindi nagtagal ay nakalabas na sa ospital si mama. Sakto noon Mother's Day ng araw na yon kaya sinamantala na namin ni kuya ang pagkakataon upang humingi ng dispensa sa kanya at bumawi sa aming mga pagkukulang, Papa Dudut. Happy Mother's Day, Ma! Ay, salamat anak. May in-order po ako sa inyo. Wow! Cake ba yung dala mo anak? Opo, in-order ko lang online kasi sobrang init sa labas. Sana lang hindi natunaw yung icing. Kahit na matunaw pa yan, kakainin ko pa rin. Katulad po ng inaasahan. Cake lover talaga kayo eh. Mismo! At magugustuhan niyo po to kasi masarap gumawa ng cake yung tindahan na pinagbilan ko. Siyempre, ube flavor din po to, yung paborito niyo. Wow! Hindi na ako makapaghintay kumain ng cake. Pero saka na muna yan kasi hindi pa naman tayo tapos mananghalian. Sino yon? Ako na po. Puntahan ko kung sino yung nagdo-doorbell. O sige anak. May inaasahan ba tayong bisita ngayong araw? Ikaw ba anak? Ako po wala. Ako rin eh. Ma, pikit niyo po muna mga mata niyo. Ha? Bakit naman? May sorpresa po ako sa inyo eh. Ay nako, ito talagang mga batang to. Kanina nyo pa ako sinosorpresa ha? Sige na po. Pikit niyo na po muna yung mga mata niyo. Ay, sige na nga. Ayan. Teka, ilalapag ko lang po dito sa harap nyo. Alisin ko lang muna yung pinggan nyo tapos pwede nyo nang buksan mga mata nyo. Ngayon na? Pwede na? Opo, Ma. O sige. Wow! Ang ganda ng mga bulaklak na to anak. Opo, kasing ganda nyo po. Nambola ka pa talaga. Pero maraming salamat talaga kasi may cake na nga ang bunso ko. Tapos may pabulaklak pa yung panganay ko. Walang anuman, Ma. Happy Mother's Day po. Salamat anak. Oh, bago ang lahat, selfie muna tayo. Sige. Gusto ko yan para may remembrance naman tayo. Tapos, i-post mo yan sa Facebook mo anak ha. Itag mo ko para makita ko rin at mapusuan. Siyempre naman po. Oh, ready na? Kanina pa kami nakapost ni Mama. Ang tagal mo kumuha ng picture. Ay, sorry naman po. Pero ito na nga oh. 1, 2, 3, say cheese! Cheese! Isa pa, dali! Ikaw naman maghawak ng cellphone, kuya. Sige, akin na. In 3, 2, 1, smile! Oo siya, tama na yan. Tuloy na muna natin yung pananghalian. Akin na po muna yung bulaklak. Ilalagay ko muna sa sofa. Sige anak, salamat. Ay, thank you talaga kasi ginawa ninyong espesyal ang araw na ito para sa akin. Mas lalo kong minahal yung tungkulin ko bilang isang ina. Wala pong anuman. Tungkulin din namin bilang mga anak ang pasalamatan kayo at kilalanin yung mga sakripisyo at mabuti yung ginawa para maitaguyod kami ni Kuya simula pagkabata. At kahit na iniwan tayo ni Papa, kinaya nyo kaming buhayin. Kaya, sorry po talaga kasi naging masamang anak po ako sa inyo. Nawalan po ako ng oras at madalas nagagalit kapag naglalambing kayo sa akin. Sorry din po kasi di kami naniwala sa inyo ni Kuya nung sinabi niyong may sakit kayo. Sorry po talaga, Ma. Tama po si Ezra. Sorry po talaga kasi maraming beses namin kayo nabaliwala at pinagpalit namin sa ibang bagay yung oras namin na para sa inyo. Wala na yun. Napatawad ko na kayo kasi mga anak ko kayo eh. Hindi ko kayo kayang tiisin. Pero sana,
mayroon kayong natutunan sa nangyari para hindi nyo na ulitin sa susunod. Naiintindihan ko naman na may sarili kayong buhay. Kaya nga kahit kaunting oras lang para makabanding kayo yung hinihingi ko. Hindi ko naman intensyon na makaabala sa inyo. Alam naman po namin yun. Sorry po kasi tinawag ko kayong papansin. Pangako, hindi na po mauulit. Pangako rin po na paglalaanan na namin kayo ni Ezra ng oras para makabanding. Hindi nyo na po kailangan humingi sa amin dahil kami na mismo ang magbibigay nun sa inyo. Papa Dudut, masayang nagpasalamat si Mama sa amin ni Kuya at bilang ganti ay mahigpit naman namin siyang niyakap. Nagkapatawaran na kami at nakapag-move on sa mga nangyari at oras na upang pangatawanan ang aming pangako na hindi kakalimutan ang magulang na nagtaguyod at nagpalaki sa amin ni Kuya kahit na busy kami sa sarili naming buhay. Tama naman si Mama sa sinabi niya na hindi naman siya demanding sa oras namin. Masyado ko lang talagang minamasama ang mga paglalambing niya kaya nga hiyang-hiya ko sa kanya at nagsisisi na rin ako sa aking mga nagawa. Sa kasalukuyan ay natutunan na namin ni Kuya na magkaroon ng work-life balance para hindi rin kami madaling madrain at maaborido sa mga trabaho gaano man namin yon kagusto at kamahal. At sinisigurado namin kasama namin lagi si Mama kapag hindi kami nagtatrabaho. Madalas namin siyang dalhin sa iba't ibang restaurant na gusto niya nakainan o di kaya naman ay pumunta at ipasyal sa mga lugar na noon ay pangarap niya lamang napuntahan. At napakasarap pala sa puso na makitang masaya at para bang bata na excited ang iyong magulang sa mga bagong bagay na kanyang masusubukan at lugar na mapupuntahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang istoryang ibinahagi ko. Pasensya na kung sa umpisa ng kwento ay nainis kayo sa akin. Hindi naman ako perpektong tao, nagkakamali rin ako at hindi ko po dedepensahan ang sarili ko sa mga bagay na yon. Ang mahalaga ay tinama ko na ang mga pagkakamaling yon, lalong-lalo na sa mama namin na binabawian ko po ngayon ng oras at pagmamahal. Mahal na mahal namin ni Kuya ang aming mama, ang kaisa-isa naming magulang at wala kaming ibang panalangin kundi ang pahabain pa ang buhay niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko. God bless ang inyong kapuso at kabarangay, Ezra.